Okay, magandang hapon sa inyong mga minamahal kong mga nakasubaybay sa mga video ko. Okay, iniiwasan ko talagang magsalita tungkol sa mga ano nasa loobin ko, kung ano ang mga pananaw ko, iniwasan ko kasi kadalasan sa mga kamag-anak ko ay mga kasalungat sa mga pananaw ko sa lalo na sa politika or sa gobyerno natin. Kasi para sa akin, ako ay humahanga sa ating Pangulo, Bongbong Marcos. Masakit sa dibdib ko, hindi ako simpleng mamamayan lang ako, simpleng nakasubaybay sa mga nangyayari at saka sa mga investigasyon na ginagawa mula pa noong Quadcom hanggang sa ngayon, na masakit isipin na marami pa din sa atin na walang yung okay lang naman kung maka BP Sara kayo or maka Duterte kayo. Wag lang niya na pagka susuportahan yung mga salita na sa tingin ko unfair. Ibig sabihin malayo sa katotohanan. Okay naman kung gusto niyo sila or kung may nakita kayong maganda. Kasi mayroon din naman talagang nagagawa sila na medyo makita natin na maganda naman. Pero sa mga issue ng corruption na kay BBM ninyo hinusga, mukhang hindi maganda. Kasi ito din naman ako lawyer pero sa tingin ko lang. So kasi 'di ba ang sistema ng gobyerno natin ay separate yung tatlong branch of the government. Executive, nandiyan yung si Presidente. Legislative, nandiyan yung Senado at Kongreso. At nandiyan yung Judiciary na ang leader dyan ay yung Supreme Court. They are equal. Okay? So, pag sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya saklaw ang legislative, yung Senado at yung Kongreso, ang nakakapag-complicate lang kasi ang lagi nasa isip natin na si Speaker Romualdez ay pinsan buo ni Bongbong Marcos. Pero they are separate. Ibig sabihin may sariling kapangyarihan ang Kongreso na binibigay ng ating konstitusyon. At meron ding, 'di ba, yung lower Congress, yun yung sa Kongreso, at yung upper Congress, yun yung Senado. Na kung saan nung 19th Congress, ang last na presidente ng Senado ay si Escudero. So kung napansin nyo naman, hindi naman sinusunod ng Senate, yung kupunan ng Senado, kung ano yung kagustuhan ng Kongreso, di ba? Kung sabihin mong under sila, o bakit hindi sinusunod? Bakit hindi nasundan? Ba't hindi magkapareho ang desisyon ng Senado sa Kongreso tungkol sa impeachment ni Bibi Sara? At bandang huli, bakit nga ba hindi nasunod? Hindi. Kasi nga, pwedeng isa sa dahilan doon ay mayroon din palang tinatakpan si SP Escudero base sa mga balita, no? Kaya di ba nga mayroon siyang mayroong inakusa sa kanya na mayroon siyang allegedly mayroon siyang nakuha tungkol doon sa insertion ng bicameral insertion.
So, kung ikaw yung presidente na gusto mong masuportahan ka ng mga legislation na kailangan sa gusto mong mangyari sa bansa mo. Example, kailangan mong suporta ng Senado na lumaki ang budget sa military para ipanggastos natin sa pagsuporta at paglaban natin ng inilaban nating soberenya ng West Philippine Sea, soberenya ng ating bansa. So, umaasa tayo na suportahan tayo ng Senado, ng Kongreso. So, kailangan natin, kung tuusin, nakikisama ang Pangulo kung ano yung desisyon ng legislation kasi separate powers naman yan, hoping that they know their job, that they know what they have oath, ano ang pinasumpaan nila sa ating konstitusyon. Nagampanan nila ang trabaho nila para sa taong bayan. So, siyempre, binibigyan sila ng leeway ng ating Pangulo na ginagawa nila yung tama. Di ba? So, sinong nakakaalam ng sinong nag-iingay na talagang mayroong nung 2025 pinakamalaking insertion? Di ba yung sa side ng against ni PBBM? Na yung mga Duterte. Ba't nila hindi alam? Kaalyado nila yung mga nandyan sa Senado. Okay? So, alam nila na ganito nangyayari. Pero alam nila kung sinong may gawa. Di ba? So, alam din naman natin na kung kailan lang umalis si BP Sara, yung sabihin, hindi naman community team sila lahat ng mga nangyayari pareho nila pinagkagustuhan. Example, yung mga taong bali ni BP Sara, yung taong pinili ng Pangulo, pinagsama-sama yan doon sa administration. So, hindi lahat ng nasa admin ay talagang maka-PBBM. Meron kahit nawala na si BP Sara, nandun pa rin yung ibang maka-BP Sara. Diba? So, ngayon na nakita na ni PBBM na nawala na yung sa budget, binabudgetan niya yung mga pinagplanuhan ng agency nila. Pinagplanuhan, nawawala at nasingitan dito sa mga budget insertion. Kaya, doon na nakita niya na hindi na talaga di na dapat niya pakisamahan ito. Kasi sumusobra na. Parang kung ikaw magulang, pinagkatiwalaan mo yung mga anak mo. Di ba respetuhin mo kung ano man yung sinabi nila sa'yo bilang magulang? So, you'll just agree with what they say na para naman sa nakakabuti sa kanila yan kung sa sinabi ko sa parang bilang pamilya no. So, pinagbigyan mo pa benefit of the doubt na okay to. Nung nakita mo na talaga, o nakita na ni PBBM na wala na talaga, ibang-iba na talaga ang tinakbo nitong mga taong pinagkatiwalaan niya. So that's the time na pumiyok na siya. Nagsalita na siya dahil sobra na. Di ba? Ngayon, bakit isama niyo si PBBM na pababain? At saka, anong mangyayari kapag bumaba si PBBM? Ito yung totoo lang. Si BP Sara ba, marami din naman nagda-doubt sa kanya. Ganon din, marami mo din nagda-doubt kay PBBM. Pero since hindi nakahabuti ang sa ating bansa na si PBBM ang bababa, so ano bang ginawa ngayon? Yung Maka Duterte, sinisikap na mapapaniwala ang mga tao na napaka-corrupt at magiging maganda kapag siya ang maging presidente. Sa tingin ng marami, hindi maging maganda yon. Dahil hindi naman mapapababa si PBBM kung walang support ang mga tao nito ngayon. So, siyempre, pag na-install mo si BP Sara, magkakaroon na namang
utang na loob itong si VP Sara sa mga taong tumulong sa kanya na ma-install siya na mapapababa si PBBM sa panahon na dapat siya pang Pangulo. So magkakaroon ito si VP Sara ng utang na loob sa mga taong sumusuporta sa kanya. Now, what can we expect kapag iyan ay magbabayad sa mga nautangan niya ng loob? Di ba? At our expense na naman yan. Can we hope na kapag siya ang nakaupo, mapapaganda yan? Paano ang mangyayari doon sa mga side ni PBBM din na hindi ma-accommodate ni VP Sara? Di maging magulo, di ba? Ba't hindi na lang natin suportahan nito ngayong investigasyon na ginawa ni PBBM? Dahil yun na naman ang naka-install na yan, naka-install na, nandyan na, konting refine na lang. Tamang-tama, kung napakinggan niyo itong sinabi ni Father Reyes, Robert Reyes, yung sinabing the running priest, di ba, yung nagja-jogging lagi. Ang pinapanawagan ngayon ng simbahang Katoliko, talagang tama. Ayaw nila ang pabababain ang presidente. Ayaw nilang may military coup. Ang gusto nila ay pananalitiin ang sigaw ng bayan na naggusto natin ang transparency against corruption, pero not to do away sa mga bagay na wala sa konstitusyon natin. Okay? So ano ang pinagkakalat naman, yun nga masakit na bangag adik si PBBM. Una, we cannot dictate the president na magpapa-drug test siya dahil wala sa konstitusyon yan. Okay? Nasa binanggit nilang RA 9165 na hindi obligado ang presidente na isubject ang sarili niya para mapaniwala niya ang mga detractor sa kanya na hindi siya addict. Okay? Pero kasi ang sinasabi doon karapatan ng mamamayan na malalaman kung may sakit ang presidente. Serious illness. Sana serious illness kung bangag ang pinagsasabi nyo. Can't we not see almost every day the president is with the people? Di nyo nakikita kung gaano kagaling ito magsalita. Every time na magsalita siya, it is in line with the topic kung saan siya nagsasalita. Mayon ba ang bangag? Bangag, may mga bangag na makitaan mo napakagaling at times. Pero sa ibang okasyon, ang layo ang pinagsasabi. Dahil nga bangag siya Pero si Presidente, kitang-kita natin how many times ina-uploadan siya ng mga tao every time pag nagsalita siya. Kahit sa ang venue, nakikitang ang galing niya, sharp siya. At sinasabi din niya ni ultimo si Executive Secretary Lucas Bersamen nung time na in-interview na kung yung sinabi niyang hindi siya kusang umalis. Pero still, nandoon yung respeto niya sa presidente at sinabi niyang nagkausap sila ng presidente at sinabi niyang napakatalino ng presidente natin. At tanggap niya na ang pagka-opisyal niya, pagka-executive secretary niya ay hanggang sa pagtiwala ng presidente. It's the right of the president whether to replace any of his appointed officer. Di ba? So mismong kung isipin, masama ang loob niya dahil tinanggal siya. Pero still, nandun sinabi niyang matalino ang Pangulo. So, nasaan doon ang sinasabi niyong illness? May illness bang na-maintain ang pagkatalino? At nakikita natin, we're almost observing the President almost every day. Nung isang araw, nasa Albay, nandun pinakita dinumog siya ng mga tao. Then, nung the following day, pumunta siya sa Cebu para andun yung pag-start ng project kontra baha sa Cebu. Nakita mo paano siya magsalita, paano siya makipagsalamuha sa mga bata.
paano natin masabi na bangag yan? Di ba? So, masakit sa dibdib sa mga taong nakasubaybay. Hindi naman ako makamarkos. Ako di ako makamarkos. Pero nung nakita ko siya na paano umaksyon, paano magsalita, at paano kalayo sa mga inakusa sa kanya. Siyempre, matututo kang suportahan siya. Di ba? O yun si Jose Castro, sinasabihan nila na di sila believe sa ginagawa ni Jose Castro. Paano hindi believe? O, nung nagka-debate nung parehong guest, si Dikia at saka si Jose Castro, siyempre kita mo naman ang ugali ni Jose Castro na hindi nagpapatalo yan, lalo na kung ang ikusa mo sa Pangulo ay hindi katanggap-tanggap at marami, lagi na niyang naririnig. So siyempre, hindi plastic naman si Jose Castro, hindi siya plastic pero edukada siya. Yung ibang mag-akusa kung anong pinagsasabi kay Jose Castro. But sino naman tayo? Have we proven ourselves? Who are we? Wala naman, di ba? Si Jose Castro, lawyer yan. Cum laude yan sa UST. Tapos sabihin mo, di magaling? Ano yun? So, di ba kaya, look at us. Kaya sabi nga yan na, if you point your fingers to anybody, 3 fingers pointing back at you. So, yun. So, sana huwag tayo, okay, ilabas nyo yung paghanga nyo kung kanino kayo humanga. Pero wag lang kayong mag-akusa sa mga bagay na walang ebidensya kasi na masakit sa mga taong may mas alam kung ano nangyayari kaysa pinagsasabi niya, sa pinagsasabi nyo na sumakay lang kayo sa anong nadinig nyo. Tapos hindi naman kayo nag-usisa. Paano pa mag-usisa? Don't just believe with what this group are saying. You also listen to what the other group are trying to tell us. Then you weigh. Hindi yung walang pag-weigh. Kasi yung mga sinasabi, wala talagang makikita mo na hindi talaga nag-iisip eh. Tapos magaling pa magsalita. Na hinusgahan pa yung mga taong nag-iisip kaysa sila hindi. Diba? Ang sakit sa dibdib yan. So I hope. Pero sa tingin ko naman, never akong sumali sa rally na for the president. Pero sa loob-loob ko, Marcos ako. Kasi nakikita ko paano ang pagsisikap niya na mapabuti tayo. Di ba? Sana ganun din kayo. I-open your minds. Huwag kayo basta na makikinig. Tingnan nyo kung ano ba intention nitong tao na to, bakit nagsalita. Di ba? Lalo na kung politician yan, ba't ba siya nagsasalita? O ako, ba't ba ako nagsasalita? Di man lang kumikita yung YouTube ko, ilan lang mga views nyo. O di ba? Ilan lang kayong tried to listen to me or tried to stay for seconds only, then di kayo makikinig sa akin dahil di naman ako sikat. Di ba? Pero kitang-kita nyo na seryoso ako na I am for PBBM for the sake of our country at nakikita ko. Di ako sure kung ano ba talagang nangyayari pero ang basihan lang natin ano ang nakikita natin na dumaan sa batas na kaagipat na within the law. Diba? Hindi yung pababain mo or baba lahat. Baba PBBM, baba Duterte. Sinong maiwan? Ha? Di ba magkakagulo yan? Maraming gusto pumalit. O ano mangyari sa bansa natin? Nakakabuti ba yan? At lalo na kung maka-China ka, definitely, for sure, hindi makabayan yan if you go for China. Di ba? Dapat pro-Pilipino ka. At ang isang pro-Pilipino ay dapat ipaglaban mo ang West Philippine Sea. Mga taong hindi ipinaglaban ang manatili sa atin ang West Philippine Sea ay hindi makabayan. Yun ang pananaw ko. Sorry kung hindi ganun ang paniniwala niyo sa akin. Pero I am just being true to myself and tried to explain it to you. Kung ano ang mga tingin ko. Kaya lang ako na-provoke magsalita na naman dito. Baka sakaling mayroong ibang makikinig sa akin. Dahil nasaktan ako sa mga nandyan sa TikTok na inakusahan si BBBM, inistrikean si Castro,
nasakit tingin ko naman. Napaka-fair pa nga ni Jose Castro eh. She tried to analyze yung mga sinasabi na ganito, ganyan. Tapos hindi pa talaga ng diretso magsalita. Nasasabihin pa niyang tayo nag-analyze lang. Hindi talaga niya sinasabing ganito, ganyan. O, di ba? Hahanga ka ng ganun kahit na alam mong may sarili siyang pananaw pero still she hold her emotion. She still choose what to say dahil siyempre she is representing the government and they should be trying to understand the feelings of others na hindi nandun nirespeto pa rin nila ang karapatan natin mag-express kahit may mga times na parang sumobra na yung karapatan na yun. Okay? So, yung mga taong di pabor sa sinabi ko, pasensya na. You're free for your own feelings, your own analysis, your own emotions. Pero respeto lang tayo bawat isa. I just tried to explain. Baka sakaling makatulong. Okay? Definitely, ang purpose ko ay para magising tayo yung iba na baka sakali madagdagan ninyo ang sipag nyo magsaliksik at hindi basta maghusga. Kasi maraming nasasaktan kapag kayo ay husga ng husga sa bagay na kontrary naman sa gusto natin. Diba? Kahit kayo, nasasaktan din kayo kapag nakarinig kayong hindi nyo gusto sa ginusto nyong tao. Diba? So, respeto na lang yan. But try to analyze. Then pray, magdasal. Tama yung sinabi ni Father Robert Trias, no? Na kailangan nating magdasal para maging maging humble tayo, magpakumbaba tayo, and we have to learn, we'll learn to accept na pwede tayong magkamali and magiging maluag sa dibdib nating ang tanggapin na tayo nagkamali. Maraming salamat.